Mga kapatid, it is something na nasa atin yung Holy Spirit. And we know, alam po natin na ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat isa sa atin. But there is something more when Jesus is telling us where two or three are gathered in my name, there I will be. Diba? Parang have you felt the presence of the Lord this morning? Salamat sa biyaya niya, salamat sa ang sarap i-worship ng ating Panginoon. 'Di ba? Kasi nga sabi niya, there will come a time that true worshiper will worship in spirit and in truth. Mga kapatid, eto yun eh. Ito yung fulfillment na sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya napakasarap purihin ng ating Panginoon. Praise God, praise God. At welcome po sa Gospel Bearer Ministry para po sa atin sa nasa online. Welcome po sa inyo at kami po ay nagagalak na kami po ay makasama nyo. At syempre, sa ating mga kapatid na nandito right now, salamat sa inyong buhay. And ako personally, na-miss ko kayo. Na-miss ko kayo, sobra. Oo. Parang 2 linggo lang akong nawala, pero marami sa inyo ang nangitim. Hindi ko alam kung bakit. Parang nag-iba ang kulay nyo. Feeling ko lang, pero huwag kayong mag-alala. At babalik yan. Pero na-miss namin, pero we believe na in spirit, we are united. Kasama nyo kami at kami po ay nagagalak dahil alam kong enjoy na enjoy kayo. Kitang-kita ko ang tawa ni Sister Greta doon sa video. Praise God. At welcome din po sa ating si Pau, nandyan. Praise God. Special mention yan, Pau, ha? Yeah, mahal ka namin. We love you. And syempre sa ating lahat, no, before we start, pwede bang pakibate ang iyong katabi ng you are Charito. Amen, amen. At ito po ang huling linggo sa buwan ng June. At pinasimulan nga nung ating anniversary nung nakaraan ang one body, one spirit, one body in Christ. Yan po ang tema natin sa buwang ito. At marami po tayong natutunan. Ako personally, ang dami ko pong na-impart sa akin spiritually at nakita po natin dito na tayo, sabi nga ni Pastor Pergin, nung una ay meron tayong one spirit, tayo ay sumasamba sa isang Diyos, sa isang bautismo, tayo ay nabautismohan. Tama? At sabi nga, na-discuss din ni Sister Carol, yung pong mga gifts na meron po ang isang kongregasyon. Tayo po as a body, meron po tayong special gift. No? So, hindi po kayo special child, but meron pong special sa inyo. Okay? At last week nga ay na-discuss din ni Pastora G ang one mind, 'di ba? In Christ na tayo ay nasa atin si Kristo and therefore yung kaisipan na meron si Kristo ay meron din sa atin. Amen. Amen. So napakapalad natin at may online kasi pwede niyong balik-balikan yung sermon kapag hindi kayo naka-attend for some reason, pwede niyong i-view, pwede niyong i-share yung atin pong
mga messages. So, minsan nakakalimutan natin. Pero ang pinaka-importante ay yung pwede natin siyang balikan. Tama po ba? Tama? Yes. Amen. Alam niyo po, ngayong umagang ito ay tayo po ay magdi-discuss about biology. Hindi. Mga halaman, parang nakinikinita ko na. Pero alam nyo, bago po ako magsimula, nung nakaraan ay nag-uusap kami ni Jace, no? Parang napag-usapan namin, sabi namin, tinitignan ko kasi si David. Si David, yung aming pong bunso. Sabi ko, bakit ganon? Hanggang ngayon hindi pa tumutubo yung ngipin niya. Sabi kong ganon. Tapos sabi sa akin ni Jace, parang Christian lang yan. Parang Christian lang yan. Minsan nakala mo, hindi pa Christian, hindi pa tumutubo kasi. Pero darating yung panahon na alam mo, natutubo yon, makikita mo yung bunga, makikita mo yung ngipin na dating bungi, ngayon ay maganda na. Okay? So, praise God. So parang, oo nga, no? Kasi minsan sa buhay Kristiyano, tayo po ay humahanap ng prutas. Tayo po ay humahanap ng bunga. Hindi po ba? Kasi minsan nag-share tayo ng gospel doon sa isang tao, tapos after a week, hinahanapan natin, bakit hindi ka pa nagpapastor ngayon? Hindi pa dapat pastor ka na ngayon kasi na-born again ka na? Hindi po ba? Minsan sobrang inip natin sa isang prutas doon sa isang tao na nag-share tayo, tapos gusto natin kinabukasan ay nasa praise and worship na, kinabukasan nag-a-attend na ng Bible study, and we are so, kumbaga parang nagmamadali in terms of kanilang growth. Pero sabi nga parang yung ngipin lang yan, nandyan na. Kasi nakita ko na yun nung in-x-ray ni Dr. Abby. Nakita ko na yun. So alam ko may ngipin doon at lalabas na yun. So parang sa atin, ganun din, kung titignan po natin. Kaya nga po ang title ng ating mensahe ngayong umagang ito ay ang pinamagatang One Vine, One Body. Tayo po ay connected sa vine. Tayo po ay iisa. Vine, nakakonekta sa isang vine. Tayo po ay iisa. Okay, minsan alam natin na tayo ay iisa, tayo ay united kay Christ, pero pag dumarating yung mga pagsubok, parang naiisip mo na hindi naman yata ito totoo. O parang ito ay, alam niyo yon, parang kathang isip lang, pero hindi natin na-experience kung paano talaga yung nakakonekta kay Kristo. At sabi nga sa Psalm 1, ito po, Psalm 1 verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Hindi ho ba yung salita ng Diyos, napakasarap yan ulamin sa umaga pa lang, yan na yung breakfast mo, pagdating mo sa tanghali, yan yung lunch mo, pagdating mo sa hapon, sa gabi, ang sarap pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos, mga kapatid. At yung merong kalang word na ninanamnam, itong araw na ito, ay sigurado akong yung araw mo na yon ay victorious. Diba, minsan dinadala mo lang yung salita na I am blessed and highly favored. Yun na yung pang-umaga mo Hanggang panggabi, yun na yung salita sa'yo So alam mo na pag tumakbo yung oras mo, alam mo na kapag hinarap mo yung araw mo ngayon, alam mo kung sino ka doon. Diba, sa sitwasyon mo, doon sa buhay mo. At mga kapatid, that's why
we really need to savor. Yung tikman natin, taste and see. Diba sabi ng Bible, taste and see that the Lord is good. Diba? Natikman mo ba? Diba? Yun yung napakasarap alamin sa buhay mo sa bawat araw. Ito ang sabi ng verse 3. Tuloy natin. Mapalad ang taong katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, anong sabi dito? Siya'y nagtatagumpay. Hindi po ba iyan ang puso ng Panginoon sa atin? Di ba? Nais niya na ang bawat isa sa atin ay magtagumpay. Magtagumpay sa kinahaharap mo ngayon. Maaring ikaw ngayon ay down. Maaring ang iniisip mo sa sarili mo, wala naman akong kakwenta-kwentang tao. Diba? Masama ang sinasabi sa akin ng mga kaopisina ko. Maraming sinasabi sa akin ng mga pinsan ko, kung sino mang kamag-anak ko, kaibigan ko, masama yung tingin sa akin. Pero alam mo na ang puso ng Panginoon sa iyo ay magtagumpay. Di po ba? Kaya alam nyo, ang dyablo, ang nais niyan ay ikaw ay sirain. Di ba? Pero ang Diyos, ang nais niya ay gawin kang matagumpay. Di ba? Kaya nga parang puno daw. Alam naman natin yan, lalo na yung, yung puno na pinuntahan natin dati, bakawan. Di ba? Yung bakawan ay nando sa tabi ng ilog or minsan, kumbaga parang dun sa nasa gitna nga minsan siya, di ba, ng ilog. Makikita natin na talagang sagana yung tubig sa kanya. Di ba? Hindi siya nagkukulang. Kumbaga, lagi siyang sapat, di ba, doon sa mga pangangailangan niya. Pag sumikat yung araw sa kanya kagad, kuha kagad niya. Kapag kailangan niya ng tubig, andun yung ilog. Di ba? So para kang puno na nakatanim doon sa batisan na anytime mo kailangan ng kalakasan, nandyan ang ating Panginoon. That's why it is important for us na we know kung ano yung Word of God sa atin. Diba? Kaya tayo nandito pag linggo kasi kailangan natin ng nourishment sa ating spiritual. Diba? So, I praise God, kasi talagang nandito tayo, we want to listen, to absorb yung salita niya. Kaya, ito ang ating passage, sabi sa John 15, verse 1, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Okay? Sa ibang salin, ito po ay gardener. Sa ibang salin, baka may makakita kayo ng husbandman. So, yun nung English, Old English, nung 1600s. Kaya sa King James ninyo, makikita nyo ang husbandman. Pero sa ESV or yung mga bagong salin, it can be translated as vine dresser. Diba? Alam natin yung hairdresser, yung nagugupit, yan, parang yung mga nagpapa-sustain ng buhok, yan ang ang hairdresser. So, kikita nyo talagang dinidetalye niya yung buhok ninyo, di ba? So, ganun kadetalye ang Diyos sa iyo dahil siya nga ay ang ating vine dresser. Di ba? Doon sa mga nagtatahi. Di ba? Brad Edu, di ba? Ang hirap. Pag nagkamali ka ng sukat, sigurado lugi ka na. 'Di ba? So ganun siya ka tedious. That's why we should know na tayo ay ganyan inaalagaan ng ating Ama. 'Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, I am the true vine. So bakit true vine ang sinabi? Dahil po merong false vine. Kasi kaya siya nagsabi ng I am the true
vine ay dahil may false vine. Sino ang false vine? Ito po ay matatagpuan natin sa Isaiah chapter 5. Basahin natin. Aawit ako para sa aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. May ubasan ang aking minamahal, sa burol na mataba ang lupa. Okay? Speaking of Israel, sinasabi niya kay Isaiah. So ito, inararo niya ito, inalisan ng mga bato at tinamnan ng mga piling ubas. Talagang fine na grapes, no? Ang yung tinanim ng vine dresser. Nagtayo siya ng isang bantayang tore sa ubasang ito at nagpagawa ng pigaan ng ubas sa bato. Pagkatapos naghintay siya magbunga ito ng matamis, pero nagbunga ito ng maasim. Next verse. Kaya ito ang sinabi ng may-ari ng ubasan, kayong mga mamamayan ng Jerusalem at Juda, hatulan niyo ako at ang aking ubasan. Ano pa ang nakalimutan kong gawin sa ubasan ko? Matamis na bunga ang inaasahan ko, pero nang pitasin ko, ito ay maasim. Verse 5, sasabihin ko sa inyo ang gagawin ko sa ubasan ko. Aalisin ko ang mga nakapaligid na halaman na nagsisilbing bakod ng ubasan at wawasakin ko ang pader nito para kainin at apak-apakan ng mga hayop ang mga tanim na ubas. Imagine kung sino yung vine dito. Ito po yung bansang Israel. At alam po natin kung gaano kamahal ng Diyos yung bansang Israel. Pero ano ang binigay ng mga Israelita sa Kanya? Pait. Hindi po ba? Yung sinukli nila ay puro maasim na bunga. Maasim na bunga. Imagine po natin iyon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon doon sa verse 3, parang ang sinasabi niya, ano pa ba yung lahat ginawa ko para dito? I mean, pinakita ko kung yung pag-ibig ko dito sa vine na ito upang ikaw mismo ay mamunga ng matamis. Pero ang ine-expect niya na matamis ay naging maasim. Kahit tayo, hindi ho ba? Kapag tayo ay nagtanim, hindi po ba si daddy ko, si Daddy Nestor, kapag yan ay nagtanim nung kanyang mga lettuce at pag tinikman niya, maasim, hindi, bibili siya uli ng iba. Diba kasi medyo mapakla yung yung lasa. So, ibig sabihin yung vine dresser, nagtanim siya upang ikaw ay mamunga ng matamis. Diba? Yung ine-expect mo na bunga, ito ay may enjoy mo, ito ay yung masasarapan ka dahil, di ba, matamis. Pero unfortunately, hindi nangyari. Dahil yung inalagaan ng Diyos na vine, naging maasim yung bunga. That's why ang sabi ng Panginoon, pababayaan ko na lang ito, dun sa verse 6. Pababayaan ko na lang ito, hayaan ko na lang tapak-tapakan ng mga animals or kung ano man yung mga nandoon, matutubuan sila ng mga damo. And yun yung nangyari sa kanila. That's why nabihag sila ng Babylonia. Hindi po ba? So, ang hirap isipin na talagang i-let go ng Lord yung kanyang vine. Hindi po ba? Pero ang Panginoon natin ay may pangako. That's why dumating. Okay? Nakuha niyo po yung picture right now. Dumating si Kristo at ang sabi niya, I am the true vine. I am the true vine. Alam niyo ba yung storya nito, no? Sinasabi ng scholar na si Josephus na isa siyang historian. Ang sabi niya,
ito daw yung senaryo na kung saan after nila doon sa upper room, okay, nasa upper room, yung mga disciples, ito yung nag-last supper sila. You still remember that? Yeah. Tapos, si Judas, sabi ni Jesus, gawin mo ng mabilis kung ano yung mga gagawin mo. Kaya umalis nga. Diba? Umalis si Judas para sunduin niya ngayon yung mga pariseyo, mga pari at mga leader upang dakpin si Jesus. So pagbaba nila dun sa upper room, habang sila ay nagkaroon ng breaking of bread, after nun, papunta sila sa Garden of Gethsemane. At habang naglalakad sila, Jesus at saka yung kanyang mga alagad, most likely, ito yung sinasabi ni Josephus, na nakakita sila ng vineyard. Doon sa vineyard, nakita niya masagana yung bunga, most likely. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang sabi niya, I am the true vine. Habang naglalakad sila. At sinabi niya na ang Diyos ang vine dresser. Na-picture nyo? Dahil nga merong false vine, which is yung Israel. Dahil ang tingin ng Israel sa kanilang mga sarili ay sila yung vine ng Diyos. Pero nagkamali sila sapagkat ang true vine ay si Jesus. Amen? Tuloy natin, verse 2. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Mga kapatid, akala natin, ako dati, nung binasa ko tong verse na to, akala ko kapag hindi ako nagbubunga, ako ay tatagpasin, ika-cut off at itatapon. Okay? Pero if we will take a look at this verse, especially dun sa takes away. He takes away. Mga kapatid, ito po ay galing sa Greek word na airo. Ang airo po, ang ibig sabihin ay to raise up, elevate, and especially to lift up. So basically, yung verse na ito ay hindi sinasabi na ikaw ay ika-cut off. Maraming gumagamit nito sa churches ngayon na kapag ka ikaw ay hindi mabunga, ikaw ay hindi malaki magbigay, ganyan, ikaw ay hindi nagmamalasakit sa kapwa mo hanggang ngayon, tinatamad kang umattend ng Bible study, at lalo't hindi ka uma-attend ng prayer meeting, online na nga lang. Kaya ako, attend na ako kasi baka ma-cut off ako Cut off ka daw, ang sasabihin. Hindi po ba? So, ganyan yung katuruan na naririnig natin sa mga simbahan, mga kapatid. Pero hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin talaga nung salitang ito. Ang ibig sabihin nung salitang ito ay to lift up. Mga kapatid, kung merong baging o merong branches na nahulog, humapay, itinataas ng vine dresser. At ikaw ay tinataas. Kung feeling mo ngayon, ikaw ay down na down. Akala mo, wala na. Eto na, sumadsad na ako sa lupa. Sumadsad na ako sa lupa. Hindi ko na alam kung paano ako ngayon babangon. Ang sabi ng verse na ito, He will lift you up because you are part of that branch. I am the vine, ang sabi ng Panginoon. Di ba, ili-lift up ka niya at pag tinaas ka niya, di ba, you will bear fruit. So that's why kung sumasadsad tayo sa buhay, we should not worry.
Because our vine dresser will lift us up. Hindi po ba? Minsan akala mo naaapi ka na. Diba? Ang daming tumutuya sa'yo. Ang daming nagko-comment sa Facebook mo. Diba? Minsan naka-angry face pa. Nag-post ka lang naman, naka-angry face na. So, God will lift you up. Okay? Diba? So, ganyan ka-comforting yung verse na ito, pero ang lumalabas ay akala mo yung pag nagkamali ka, ikaw ay tatapon, ikaw ay bubulid sa nagbabagang apoy. Yes, there is this verse, di ba? Meron dyan. Mamaya, pag-aaralan natin yon. Pero this verse is speaking about lifting up pag nalalaglag yung branch. To take upon oneself and carry what has been raised up. Tignan natin sa Psalm 3, verse 1 to 3. O Lord, sabi dito ni David, how many are my foes? Many are rising against me. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. But you, O Lord, are my shield. About me, my glory, and the lifter of my head. Lifter. Hindi po, ganyan yung ginagawa sa atin ng Panginoon. He wants to lift us up, not to pull you down or ikat ka. Mga kapatid, because He loves you and He is our vine dresser. Mga kapatid, hindi ba, napakaganda, napakasarap isipin. And then, pruning. What is pruning? Ang pruning ay yung pagtatanggal ng mga nalalantang mga dahon sa iyo. Hindi ba nakakatuwa na minsan alam mo na dinidisiplina naman tayo talaga ng Panginoon. There are times na nagkamali ka, alam mong mali ka, and there is consequence doon sa iyong pagkakamali. And the Lord disciplines us. I mean, kasi tatay natin siya eh. Di ba? Di ba sabi nga sa Hebrews, yung kanyang minamahal ay dinidisiplina. Hindi po ba? Kaya minsan, nagagalit tayo sa Lord, parang, Lord, bakit ako dumadaan sa ganito? Bakit ako dumadaan sa ganyan? Samantalang minsan, di ba, kagagawan mo rin naman kung bakit ka nandun sa posisyon na yon. Di ba, pinili mo rin naman yung ganon. Ano? Tapos pagdating mo dun sa ganong senaryo, na ikaw ay nalulungkot, nalulumbay, and then sasabihin mo, oh Lord, bakit ako nagkaganto? Pinabayaan mo ako. Di ba? Pero the reality is, pinili mo yung desisyon na yon. Hindi mo ba? Pero alam nyo, the Lord is good. And He is willing to carry you, to lift you up. Hindi po ba? And that's why we should be glad if ever na meron tayong mga trials because it will test our faith. We can experience the goodness of God doon sa senaryo na yon na kung saan pwede nating gamitin sa mga susunod pa. Di ba pwede nating i-share na maging kalakasan ng ating kapatid? Di mo ba? So kaya yung minsan dumadaan tayo sa mga depression or something, we can ask God. We can call for help because He is willing to lift you up. Diba? So, don't despise yung minsan nakakaramdam tayo ng disiplina. Diba? Sometimes God allows us na mapunta tayo dun sa ganung kalagayan so that we may know yung goodness niya. Diba? So, napakaganda. And alam nyo yung salitang prune, ang meaning din nito ay, sa Greek, ito po ay katairo. Okay? To cleanse of filth, impurity. Nililinis tayo ng Diyos. Dahil
alam naman natin kung gaano ka-devastating yung kasalanan eh. Ayaw ng Panginoon na nandun ka sa kasalanan. 'Di ba? Parang ikaw din mismo kahit yung anak mo eh. 'Di ba kung titingnan mo yung anak mo nasa kasalanan, ayaw mo rin siya na nandoon. Kasi alam mo at the end mapapahamak siya. And ganun din yung puso ng Panginoon sa atin. Ayaw niya na tayo ay nandoon sa putik ng kasalanan dahil ikaw ay nilinis na, mga kapatid. Ikaw ay tinrim, pinurun, mga kapatid. Ang ibig sabihin niyan ay katairo, to cleanse. Ikaw ay nilinis na. At eto yung next verse. Anong sabi dito? Already you are clean. Already. Pakisabi mo nga sa katabi mo, malinis ka na. At mabango pa. Ayan kahit hindi ka naligo kaninang umaga, malinis ka pa rin, kapatid. Kahit iniisip mo, ang lamig parang hindi na ako maliligo ngayon okay lang yan, ikaw ay malinis pa rin. Dahil ang sabi dito sa verse 3, already you are clean because of the word that I have spoken to you. Yung sinasabi kong salita sa iyo ngayon, right now, that Jesus is the true vine. Ikaw ay luminis na, ikaw ay malinis na. At alam nyo ba ito, yung clean, ito ay adjective. Ibig sabihin, dinedescribe niya yung isang object or yung isang tao. Clean, ang ibig sabihin ay kataros. Kataros. At ang katairo naman, ito ang verb. Naunawaan po. So, galing sila sa kataros. So, ibig sabihin, pag uwi natin ngayon, alam mo na you are kataros. Amen. Pakisabi mo sa iyong katabi, you are kataros. Amen. Di ba? You are clean already dahil sa binigay at sinabi ng Panginoon. Di ba? Kung ikaw ay malinis, kapatid, gusto mo pa bang magdumi? Hindi ba? Gusto mo pa bang bumalik sa putikan? Ayaw na, 'di ba? Hindi masarap doon, mas masarap yung alam mo na ikaw ay malinis sapagkat ikaw ay nilinis na ng dugo ni Kristo. You are clean dahil pa lang sa mga salita na binitawan ng Panginoon. Amen. 'Di ba nakaka-amaze, 'di ba? Na kung paano ito nililay down ng Panginoon sa atin. Na akala natin kapag ako ay nagkasala, ako ay madumi. No. All you need is to wash your feet with the Word of God. Diba? And the restoration is there. Mga kapatid, huwag kang mag-alala na, paano pagka nagkamali ako big time sa buhay ko? Diba? Meron pa ba? Malinis pa ba ako? Malinis pa ba ako? Yes. Because yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, yun na sinasabi ng salita ng Diyos. Panghawakan mo yun. Pero pagka ba malinis ka na, masarap pa bang magputik? Hindi na, di ba? Pag ikaw nakaputing-puti, ingat na ingat ka pagka lalo na umulan. Di ba? Halos, pero kung ikaw nakaitim, ay sige, lakad, di ba? Wala akong pakailam kung maputikan yung pantalon ko kasi itim din naman. Di ba? So, ito lang ibig sabihin, mga kapatid. If you know that you are kataros, if you know that you are clean inside, you will not go back doon sa iyong pinanggalingan. Hindi ba? At kung ikaw ay nagkasala, our vine dresser is ready to lift you up. Amen. Nakita po natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Sabi dito sa verse 4, John 15, abide in me, and I in you. As the branch cannot
bear fruit by itself. Unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Verse 5. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Mga kapatid, meron akong hinandang props para sa inyo. Mami, sorry. Mami Dulce, pinitas ko sa halaman mo. At ang masama pa, hindi pa ako nagpaalam. Talagang pumunta lang ako doon para pitasin ko tong photos na ito dahil ang photos daw ay isang kind ng vine. Yeah. So, for example, ito po yung vine. Di ba sabi dito, abide in me. Hindi po ba? Ito po yung kabuuan ng photos at ito po yung ugat. Hindi po ba? Pag tinanim po natin yan, ibabaon lang naman po natin tong ugat eh. Tama ba? Tapos ito na po yung kabuuan ng photos o ng vine. So, ibig sabihin, ito pong vine na ito at yung branch ay iisa. Yes. Diba? I mean, iisa kami ng Panginoon. I mean, ito from root to the branch to vine ay iisa. So, ibig sabihin, itong mga dahon na to connected dito, ito mismo kung ano yung vine, yun din yung branch, mga kapatid. Nakita nyo? So parang, alam nyo, kung titignan nyo itong halaman na ito, at kung paano pinipicture ni Jesus, yung union natin sa Kanya, my goodness. I mean, hindi mo mapapatom, hindi mo kayang sukatin kung paano yung union na meron tayo sa ating Diyos. And we are united with Him as one. I mean, si Jesus at saka ako ay iisa pala. Hindi pala kami, may wala palang separation between me and that holy God. And that holy God and me is one. One. As this vine. Wow. Hindi po ba? Parang apart from me. That's why Jesus is telling us, apart from me, you can do nothing. Kung hindi ka konektado doon sa vine, hindi ka konektado sa source of life. At dahil hindi ka konektado sa source of life, wala kang buhay. Ikaw ay damong ligaw na susunugin after. Tama po pa. But because we are connected to that vine, mga kapatid, ikaw mismo ay connected dun sa vine. Yung source, di ba, yung ugat, kung gaano ka-healthy yung vine. Hindi ba ganun ka din ka-healthy? Amen. Kung gaano ka-prosperous yung vine, hindi ba ganun din yung branches, mga kapatid? Wow, amazing. Kaya nga kung titignan mo yung example ni Jesus na ito, I am the true vine, mapapamangha ka na lang kung paano na yung union ng Diyos Ama at tayo ay iisa. Amen. Amen. Alam niyo po, ang Greek word po ng abide ay meno. Meno. Hindi po menopause. Okay? Meno. To remain, abide, not to depart, to be held, kept continually. Okay? Kasi kung yung babae may menopause, yung lalaki, mental pause. Nagahang.
Naghahang na. Kaya pag yung asawa nyo naghahang, intindihin nyo lang. Okay? Kasi nagme-mental pause. Pero sabi dito, remain. Ibig sabihin ng remain, ikaw ay manatili. That is abiding. Hindi po ba nananatili ka doon? Hindi ka lumalayo. Nananatili ka lang. That is what you call remain. 'Di ba? Kept. Nagpapatuloy. Minsan, pinapalalim natin yung terminology at dinadagdagan natin ng kung ano-ano. Tapos sasabihin natin, kapag ka hindi ka nag-pray ng 3 oras ngayong araw na ito, ikaw ay disconnected, ikaw ay mabubulid sa impyerno. I mean, I want to pray because I know I am connected to that vine. Not because madi-disconnect ako. Dahil that is not true biblically. You are connected forever to that vine. And mamaya makikita natin yon. Pero that is the meaning. Meno. Meno. Ang sabi dito sa 1 John 2, verse 27, but the anointing that you receive from Him abides in you. Okay? And you have no need that anyone should teach you. But as His anointing teaches you about everything, and is true, and is no lie, just as it has taught you. Sino nagturo sa inyo? Si Jesus. Abide in Him. Balik tayo doon. Yan. The anointing that you receive. Naka-receive ka ba ng anointing? Yes, that anointing abides in you. Ibig sabihin yung anointing na yon ay nasa iyo. Nasa iyo. At kung nasa iyo yung anointing na yon, ikaw ay naka-abide. Tingnan niyo yung verse 24. Balikan natin tong verse 24 ng 1 John 2. Let what you heard, ano yung narinig mo? Gospel. From the beginning, abide in you. If what you heard from the beginning abides in you, then you too will abide in the Son and in the Father. Mga kapatid, narinig mo yung gospel. Maaring may nag-share sa'yo ng gospel. Diba? Way back. For how many years na siguro. Pero ang sabi dito, yung narinig mo, which is yung gospel, abides in you. Nag-abide sa iyo yung gospel. If what you heard from the beginning abides in you, kasi merong hindi naman tumatanggap dun sa gospel, correct? Pero ikaw na tumanggap dun sa gospel, you too abide in the Son and the Father. Abide. Remain. Do you preach? Do you still alam mo yung sinasabi mo sarili mo yung gospel. Di ba? But because of the great love which He loved us, di ba? He made us alive in Christ. Di ba? Narinig mo yung mga bagay na yan at yan yung pinangahawakan mo hanggang ngayon. And therefore, you are abiding in the Son and in the Father. So wala kang fear because love casts out fear. Diba wala kang takot na, teka, baka bukas hindi ako nakakonekta sa branch baka hindi ako nakakonekta sa vine baka masunog ako Hindi po ba? Kung araw-araw iniisip natin yun na masusunog ka, mga kapatid, baka nga. Hindi, pero what I'm saying is that you believe. Di ba pinaniwalaan mo na yung salvation mo ay hindi mawawala sa'yo? Pinaniwalaan mo na ikaw ay connected sa vine forever, and therefore, that belief, that understanding na ikaw ay hindi mawawala ng koneksyon dun sa vine, rest in you. At dun ka nagkakaroon ng kapahingahan sa buhay, sa paglilingkod mo, di ba? Sa gawain mo sa bahay, sa trabaho mo,
nagkakaroon ka ng kapanatagan kasi nga alam mo na you are connected to the source of strength. Your strong tower. Amen? Ayan, tama si Yan. Saan na tayo? Okay, sabi dito, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch. Okay? And the branches are gathered and thrown into the fire and burned. Okay, kapatid? Ito yung distinction between an unbeliever at saka believer. We do believe that there is hell. Okay? Kaya dun sa mga grace people or yung mga nagsasabi ng negative about grace, let me tell you this. We also teach hell. Ayan malinaw. Kasi lahat ng mga hindi naniwala kay Jesus ay mapupunta sa impyerno. At totoo po iyan dahil yan po ang sinasabi ng Bible. Hindi po natin yan tinitignan na parang lahat na masesave. Hindi po tayo universalism. Okay? And we oppose the view or the idea ng universalism na ibig sabihin lahat na ay maliligtas. Hindi po. You need to believe in Jesus Christ. So that by that believing, you will be connected to that vine. Okay? So, as simple as that. Okay? Merong impyerno at merong langit. And that is why we want to share the good news. Gusto nating ibahagi yung good news na ito sa iba kasi nga merong hell. That's why, di ba, napupunta tayo sa bahay ng kaibigan natin, nag-share tayo ng gospel sa mga kaibigan natin, katrabaho natin. It is because it is true that kung wala ka kay Jesus, ikaw ay mapupunta sa impyerno, ikaw ay mapapahamak. Amen. And that is true. Alam niyo po, tayo ay blessed. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Alam niyo ba kung gaano ka-painful kay Apostle Paul? No? Makikita natin yung puso niya na sabi nga niya sa Romans, na baka pwedeng siya na lang yung ma-cut off. Huwag lang itong mga Israelita na kanyang mga kababayan. I mean, makikita mo yung puso ng apostol na ito, na kung saan ay kahit siya, okay na. Okay na siya na alam mo yun, matanggal sa Panginoon, pero ang kulit talaga ng Israel. Even up to now, they still rejecting the Messiah. And that's why we are praying for them. Okay? Alam nyo, sa Romans 11, tayong mga hentil ay ginraft. Alam nyo ba yung grafted? Sabi ko sa inyo, magbabiology tayo ngayon eh. So kanina, na pag-aralan natin yung pruning, meron tayong, di ba, yung grafting ngayon. So, alam nyo mga kapatid, tayo po ay ginraft. Bakit? No? Dahil sa sovereign will ng Panginoon. Romans 11:15. For if their rejection, speaking to Israel, means the reconciliation of the world, what will their acceptance mean but life from the dead? Next. If the dough offered as first fruits is holy, so is the whole lump. And if the root is holy, so are the branches. Next. But if some of the branches were broken off, and you, speaking of church, this is not an individual you, okay? This is a corporate you.
tayo, mga hentil, okay? Although a wild olive shoot tayo, ibig sabihin ligaw tayo. We're grafted in among the others and now share in the nourishing root of olive tree. Diba, imagine niyo ginraft tayo. Grafted, ibig sabihin yung puno na kung saan nandun yung source, nagbiyak siya doon. Tapos isinuksok niya yung wild olives so that yung wild olives can get a supply coming from the root. Kaya nga pag sinabi doon sa 16, pakibalik doon sa 16, if the dough offered as first fruit, nasaan na yan? 16. Ayan. So is the whole lamp. If the root is holy, yung root na pinanggalingan natin is holy. Ano ang branch? Holy. That's why ginaraft ka. No? Let me share you yung picture ng grafting, kung paano siya ginagawa. Ayan. Meron dyan tinatawag na itong sanga na to. Okay? Sean. Hindi ko alam, hindi to yung anak ni Suset. Si Sean. So ito, yung kapiraso na ito, itutusok siya dun sa main branch. Okay? Dun sa main branch. Ayan. Tutusok siya dyan. Pag tinusok siya dyan, sige, pakita mo yung susunod na slide. Jesus paid that price so that we can be grafted in. You know how painful it is yung pag-graft na yan? Ibabalik mo doon sa isang picture. So imagine a tree, bibiyakin yung tree, tapos itutusok doon yung sanga. Even yun, puno lang naman yan, hindi yan nakapagsalita. Yes, wala tayong argument doon. But, what happened in the real story is that in order for us to be grafted in to that tree, we need Jesus. We need Jesus. So that's why, mga kapatid, nung tayo ay nakasama doon sa puno na iyon, nung ikaw mismo, tayo mismo as a church ay nakasama doon sa puno na iyon, tayo ay naging banal. At yung source of strength natin right now is coming from the Lord. So imagine ninyo, etong matulis na ito na yan, tinarak na siya dyan, tapos tatalian. And that is the process of grafting. Grafting. Balik tayo doon sa storya. Verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ako ay praise God. Kasi, alam niyo yun, parang pag nanalangin ka sa Panginoon, dinidinig niya. Alam mo na, pag nanalangin ka sa Kanya, kasi you are connected with that branch, with that vine, hindi ba sinusunod ka niya? Parang binibigay niya. Sometimes may delay, pero most of the time, mas exceeding pa doon sa hinihingi mo eh. Hindi ba? And that is the beauty of knowing that you are connected to that branch, to that vine, that you were grafted in to that vine. Amen? Nakuha nyo? Kasi you can come to our Father
anytime. Any time of the day, mga kapatid. And kung titingnan nga po natin right now, no, yung Israel, right now, nagkakaroon ng gera. We don't know what would really happen after ilang years from now. Kung ano yung magsisilbing, alam niyo yun, katapusan itong gera ng Israel. But we should pray for them. Kasi sabi ni Apostol Pablo sa Romans 11:26, wala dyan sa all Israel will be saved. Mga kapatid, darating yung panahon na tatanggap yung mga Israel na ito, yung mga Israelita na to, sa Messiah, kay Jesus. And we are still looking doon sa panahon na iyon na tatanggapin nila mismo si Kristo na bilang tagapagligtas nila. Amen. So, I just want to segue lang. Yung church ay merong, yung people of God before, di ba, Israel lang at saka Gentiles. Okay? Ngayon, merong church, merong Gentiles, ibig sabihin, ito yung hindi pa tumatanggap or unbeliever, and then we have the Jews. So, we do not believe also in tinatawag na replacement theology na kung saan ni-replace na ng church ang Israel. Okay? We do believe that all these promises from our Lord, gagawin pa niya in the future. That all Israel will be saved. Kasi ginawa nga niya 1948, May 14, dineclare niya, in one day, bansang Israel na itatag. So mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. He can do those things. Even though sinabi na niya thousands of years and natupad noong 1948. Amen. So, we know and we believe that it will happen. Okay. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciple. If you are abiding in Christ, mga kapatid, for sure, you will bear fruit. Maaring hindi pala ngayon, maaring by next week pala. Di ba? Maaring by next year pala, pero regardless, alam mo na yung itinanim sa iyo ay mamumunga. Amen? Because our Father is the great vine dresser. Amen? Amen. Verse 9, as the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. Abide. Meno in my love. Remain in my love. Hindi po ba? Parang ang sarap isipin na kung paano itong Diyos na ito ay, alam niyo yun, yung imagine niyo yung isang sheep, yung nawala doon sa wilderness, di ba sabi niya may 99, di ba may 100 at yung isa doon ay nawala. Iniwan niya yung 99. I mean, nung nahanap niya yung kaisa-isahan na yon, sa tingin niyo, anong ginawa nung kambing? Nag-decline ba yan? Nagsabi ba siya sa iyo na, anong sheep? Nagsabi ba yan na, hindi, ayoko, wag mo ako kunin, wag mo ako kunin. Diba? I mean, ang ginawa nung sheep ay nag-consent, mga kapatid, sa pag-ibig ng shepherd niya. Right now, mga kapatid, do you want to consent to be loved? That is the question. Pag-uwi natin ngayon, gusto mo ba na mahalin ka palalo ng Panginoon? Gusto mo ba lalo? Diba? Parang, sige lang, Lord, mahalin mo ako ng mahalin. Because that is what abiding means. Remain in my love. Manatili ka sa pag-ibig ko kasi mahal na mahal kita.
Diba? Wow, what an amazing. Ito pa yung pinakamaganda sa The Passion. Ayan. Tingnan, basahin natin sa The Passion. I love each of you with the same love that the Father loves me. You must continually let my love nourish your heart. You must continually let my love nourish my love. Di ba't napaka-sarap mahalin? Amen? Napakasarap mahalin. Napakasarap magmahal. Hindi po ba? Alam niyo yon na every day, pag dilat ng mata mo, parang, oh Lord, thank you because you love me. I love you, Lord. Di ba? Parang ang sarap sabihin sa sarili mo na, Lord, mahal na mahal kita. Because knowing that na He first loved you, di ba? Na parang you are dun sa wild olive, tapos ginraft ka papunta sa Kanya. Di ba kinuha ka niya papunta sa Kanya? Tinago ka under His wings? Hindi ba't napakasarap isipin, mga kapatid? Alam niyo po, ito pa yung napakasarap tingnan. Yung panalangin ng Panginoon sa iyo, sa akin. Alam mo ba, ang Diyos mismo, si Jesus mismo ay pinapanalangin ka. Diba? Yung nabasa ko tong verse na ito, parang, alam niyo, matagal ko na nabasa ko na siya before, pero iba kapag ka nanamnam mo eh. Yung prayer niya, basahin natin yung prayer niya. I am praying for them. I am praying for them. Si Jesus ito. I am not praying for the world, but for those whom you have given me. For they are yours. All mine are yours. Imagine yung connection. All mine are yours. Parang sa conjugal property. Pag mag-asawa kayo, yung property ninyong dalawa ay nag-iisa na. So kung tayo ay property ni God, tayo din ay property ni Jesus at tayo ay united kay Jesus. Hallelujah. Amen. Diba? Parang we are all inheritance. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, nagagalak ba tayo? Nagagalak ba tayo? Ephesians 1:18, ang sabi niya, na makita, maranasan, mabuksan yung ating mga mata doon sa kung ano yung kinasasabikan na inheritance ng Diyos Ama. Ikaw yon, kapatid. Ikaw yon. Kaya kung ang tingin mo sa sarili mo, mababa, baguhin mo, kapatid. Kasi ngayon pa lang sinasabi ng Panginoon sa iyo, ikaw ang inheritance na iniisip ko, na I am longing for you, na gusto kong makasama ka. Hindi ba parang, wow, Lord, inheritance mo ako. Samantalang all my life, rejection yung aking tinanggap. Diba, hindi ako nakatanggap ng pag-ibig, pero ngayon sasabihin mo sa akin, excited ka dahil ako ang inheritance mo at dahil tayo ay iisa. Wow, it blew my mind, mga kapatid, na malaman na ganun ka-excited ang Panginoon sa iyo. All mine are yours and yours are mine, and I am glorified in them. Nag-glorify ang Panginoon. Makita ka lang ng unbeliever, nakikita ng unbeliever yung buhay mo, ikaw, wow, napapapurihan niya ang Panginoon. Wow. Diba? Glorified in them. Next. And I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. Speaking of the church, mga kapatid, tayo, we are united
Di ba kaya nga yan yung tema natin, one body in Christ. Because tayo ay iisa kay Kristo. Tayo ay iisa kay Kristo. Next. That they may all be one. Speaking of us, tayo daw dapat ay maging one. Just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. Imagine yung pagiging isa ng GBM, mga kapatid. What this can do to others. Ano ang magagawa ng pagiging united? If we are united, ibig sabihin, halimbawa kami ni Pastor, kami ay united, we are one. Imagine, the world may believe Jesus dahil kami ay iisa? Hindi po ba? That is the message na tayo ay maging united as one. One family, one body. And this is the result. The world may believe that you have sent me. Amen. Next. The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one. I in them, you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and love them, even as you have loved me. Even as you have loved me. Mga kapatid, ganon ang prayer ng Panginoon sa atin. Tayo na GBM, tayo na isang branch that were grafted into that olive tree, tayo ay maging isa. There will be some differences. May mga differences of beliefs or ito yung opinion ng isa, but we should unite as one. Amen. And we will see the result. Kasi lalakas tayo as one. As one body in Christ. As we end this series, mga kapatid, gusto ko lang iwan sa inyo itong idea at verse na ito. Matthew 16:18. I tell you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. The last time I checked, mga kapatid, sa video or kahit na anong movie, pag yung kaaway ay nasa tapat ng gate, ano sila? Offensiva o defensive? Offensive. And the gates of hell, asan tayo? Offensiva, defensiva? Offensive or defensive? Ayan ulitin ko. The gates of hell, let's say, ito yung gate, okay? Sa digmaan, kapag ka yung mga sundalo ay nakaharap na sa gate, at ito yung ginegera nila, offensiva, yung gumegera doon sa nando sa kabila ng gate. Tama ba? Pero, kapag ka nandito ka sa loob ng gate, ikaw ay defensive. Defensive mode ka. Kasi nga, nandito ka sa loob ng gate. Kung ito yung gate, nandito ka, ikaw ay defensive kapag ka napapaligiran ka ng mga kaaway.
Tama ba? The gates of hell. Ibig sabihin, ang Kristiyano ay nasa labas at umuopensiba sa kaaway. You are victorious in Christ because you are connected. And the church, di ba, the gates of hell shall not prevail against it because it is already defeated. Amen? Amen, nakita nyo, defensiba kayo. Offensive kayo. Umu-offensa kayo sa kaaway. Dahil talunan yung kaaway, mga kapatid. Panalo ka. Panalo tayo. And we are more than conqueror in Him who died for us, who loved us deeply. Amen. Tayo po tayo. I just want to share the big idea. Because of Jesus, we are connected to the vine. We are connected, mga kapatid. At ikaw ay susuplayan ng kalakasan, ikaw ay susuplayan ng kagalingan, ikaw ay susuplayan ng pagpapala sapagkat ikaw ay connected sa vine. Ikaw ay connected sa olive tree. True vine ka nakakonect, mga kapatid. Hindi false vine. Amen. Amen. Panginoon, we just want to worship you, Panginoon. Thank you, Father, sa gawa mo sa amin. Ginagawa mo sa lahat ng pagpapala, Lord, na binigay mo sa amin, oh God. You died on that cross. You died on that cross, Panginoon, so that we can be grafted in, Panginoon. Salamat dahil kami ay malinis na. Salamat dahil dineklara mo kaming kataros, Panginoon. Kataros, we are clean because of the word that you have spoken, Father. Salamat, Panginoon. Some of us ay may problema, Father. Maaring financially, maaring physically. Panginoon, mapaalala mo sa Kanya. Mapaalala mo, mapa-experience mo sa taong ito na ikaw ang true vine. At lahat na nakakonekta sa iyo, nandun yung source of blessing, source of strength, Father. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa amin. And Father, we believe na kung anuman yung bagyo na dadanasin namin, anuman yung bagyo o problema na kakaharapin namin, Panginoon, you are our vine dresser. And you already provided us yung safety. You provided us with your care, Panginoon. You provided us with everything, Lord. And that is why you are willing to lift us up, Lord. Airo, salamat, Panginoon, sa salita mo. Salamat dahil naniniwala kami at dinedeklara namin na kami ay pinagpala at pinaboran mo. Salamat, Ama, dahil kami ay charito. In this we pray, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. Magandang umaga po. Oras po ng pagpuputol-putol ng tinapay.
Bago po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang sinasabi